Maaga nga pala akong nagising, nagre-ready na para sa school ng mga bata. At dahil nga may pasok din ako ngayon, maglilinis din tayo ng bahay. Alas 6 pa nga, nagre-ready na ako. Nagluluto nga pala tayo ng lunch ng mga bata at saka breakfast ni Mister. So multitasking yung ginagawa natin ngayon while nagre-ready tayo ng breakfast at saka lunch. Prepare naman natin yung mga baon ng mga bata dito sa kanilang lunch box. So meron talaga akong siniseparate na pagkain nila. Dadali nila for lunches. Alam niyo na ng mga school dito, medyo may mga cheche-bureche, kailangan mga healthy. Una ko of course yung breakfast ni Mister kasi pupunta siya, bibiyahe papunta ng Auckland. So nire-ready ko of course. So si Mister may 30 minutes lang yan kumain, magpupo at saka mag-ready ng kanyang mga bits and pieces. So teamwork kami ni Mister dito, no? Kapag ako naman yung nagtatrabaho tapos siya naiiwan sa mga bata, minsan kasi nag-work from home siya, pinagluluto niya naman ako ng breakfast. So ito talagang paborito ko of the day. Bago pumasok si Mister is nagpapaalam talaga, nag-goodbye talaga yan. Pagkalis nga pala ni Mister, tinapos ko naman yung paggawa ng lunches. So hindi na nagbaon si Mister kasi nga medyo malayo-layo yung biyahe niya at ayaw yung lumamig yung pagkain o yung sandwich. Si Mister talaga ayaw yung magbaon ng mga sandwiches. Gusto niya yung mga mainit-init like pie or sausage rolls. Ayan yun na mga nabibili dito sa mga bakery na mga pagkain na mainit-init. So sa Pilipinas meron tayong mga karinderya ganon. Meron naman sila doon tinatawag na bakery. Dito sila bumibili ng mga tanghalian at saka kung gusto nila mag-stop over. So, gumawa din pala ako ng chicken wrap sa mga bata. So, isa ito sa mga lunches nila at saka meron din tayong sandwiches. So, yung mga nakugutumin talaga kasi naglalaro sila all day round. Kaya naman marami talaga akong binabala na pagkain sa kanilang lunches para naman hindi sila magutom. So, si Silas mahilig siya sa Marmite. Hindi pala Marmite, jam and toast or jam and bread. Yung kambal naman is gusto nila yung Nutella lang. So, kunting-kunti lang yung nilalagay ko na Nutella, no, para hindi naman masyadong matamis. So, after ko nga mag-prepare ng ating school lunches, is ready na pala yung mga bata. Pinuntuhan ko na sa kwarto at gigising na sila of course. So, usually kinakantahan ko sila, yun yung alarm clock, no? So, minsan naman hindi sila natutuwa sa kanta ko. Minsan naman natutuwa. So, ganyan lang, weather lang yung mood nila pang morning. So, nag-request nga pala, gusto lang nila ng cereal. So, easy peasy lang. Ito talaga yung pinakamadaling breakfast. Yung iba, hindi nila tinitrato itong breakfast. Ako naman is breakfast na to. Marami na itong mga carbohydrates. Hindi pala carbohydrates, mga nutrients. So, kapag nagtatrabaho ako at meron akong work that day, pag mag-school yung mga bata, is minamanage ko talaga na madalian yung mga bits and pieces, no? Kasi wala akong oras. Mga 2 oras lang ako makapag-prepare ng breakfast tsaka lunches ng mga kids. Tapos sa arangkada naman for work. So of course, yung gamit nating sabon pang umaga, gamit natin is You Glow Babe soap. Ito talaga yung napa-effective talaga sa mukha ko at bumuti talaga siya. Brightens my skin. So legit na legit talaga yan. Alam niyo naman, pa-summer na dito sa New Zealand at pag nag-summer dito sa grabe talaga yung init. Mas grabe pa sa Pilipinas. Iitim ka talaga. Kaya pag nakita kayo na taga New Zealand, pag umuwi, pag napansin yung medyo dark complexion yung ating kulay is pagpasensyahan nyo na, sobrang init dito sa New Zealand din. So after mag-breakfast, binihisan ko yung mga bata, tapos nire-ready ko na yung buhok nila, ready na for school. Minsan nag-aaway pa kami kasi ayaw nilang magpatali ng buhok of course. Tsaka ayaw mag-toothbrush. Naging singer na talaga ako dito, no? Sigaw tayo ng sigaw sa mga bata pag morning na morning. Tapos nag-aaway pa. So bombo radyo talaga, doble kara. So ito na, ready na kanak. Pag ready na yung mga bata, nag-aaway na naman. Pagkarating namin sa school, naglakad of course. At ito na. So guys, thank you for watching this video. Natin ko na yung mga bata, safe naman. I hope nag-enjoy din kayo sa panunood. Thank you for watching. Bye!